Gusto ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon na blacklisted for life ang mga kontraktor na mapatutunayang may ghost project o substandard na proyekto. At sa Senado naman, hindi lang mga ghost project ang sinilip, kundi pati ang pamumuhay ng ilang opisyal ng DPWH. Saksi, si Ian Cruz. Aminado si Engineer Henry Alcantara, may kapabayaan siya nang magtiwala sa pirma ng mga tauhan niya bilang hepe ng 1st Engineering District ng Bulacan. Naka-preventive suspension si Alcantara ngayon sa gitna ng alegasyon na may ghost flood control projects sa Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon kay Alcantara, pumirma rin siya sa mga kontrata at proyekto dahil nagtiwala sa pirma ng kanyang mga tauhan. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Di ba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Your Para Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. 5 taong nakaupo si Alcantara sa Bulacan bago nilipat sa Region 4A nitong Hunyo. Nang marinig ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpa-audit siya sa mga dating tauhan sa mga flood control project nila sa Bulacan, sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. Doon nalaman na may mga problema nga, kaya nag-report daw agad sila kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Isang kaupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. Dalawa po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Isa sa pinasight for contempt ng mga senador, si Engineer Hernandez, dahil sa di pagdalo sa pagdinig. Inungkat din ng mga senador ang pagkakasino umano ng grupo ni Alcantara. Pero yung grupo niya raw po, hindi lang kayo shopping buddy, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inaamin ko po, ako po'y nakakapasok sa casino, Your Honor. Hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inaamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. Bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabihin sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Tinanggap na ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw ni Bonoan bilang kalihim ng DPWH. Ayon sa Pangulo ay dahil sa command responsibility. Basically, that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. Sec, anong punto bakit ka nag-resign? Nung nakaraan, sabi mo naman hindi ka mag-resign. Well, I think it's been lingering na dito, clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh, yung pa mapurso lahat yung
yung institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to, for somebody else to take over, fresh start. Bago siya umalis, sabi ni Bonoan, meron na raw silang natuklasang mga ghost project. Meron na rin kami natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Ang pumalit sa kanyang Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ang courtesy resignation sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang mga kalakaran sa pagbablacklist ng mga tiwaling kontraktor. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Inihahanda na rin ni Pangulong Marcos ang kautusan para buuin ang isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. The independent commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Kinausap din ni Dizon ang DTI para sa malawakang revamp ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim nito. Nauna nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson, may conflict of interest dahil ang PCAB ang tagabigay ng lisensya sa mga kontraktor, pero 2 sa 3 miyembro ng board nito ay kontratista umano ng gobyerno. Ayon kay Lacson, may mga aligasyon din ng accreditation for sale. Bumuo na ang DTI ng fact-finding team para sa investigasyon sa PCAB. Ang PCAB, inaming may mga kontraktor nga na miyembro ng board. SIAP itself, has already issued a board resolution stating that a third party will be investigating all of the members of the board of PCAB and the other boards in SIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the 3 of you, the powerful 3 in PCAB? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. Magkakaroon din daw ng third-party investigation ang Construction Industry Authority of the Philippines para silipin ang anomalya umano sa paglisensya sa mga kontraktor. Hindi nyo ba alam na gano'n ang kalakaran ngayon? Na pag na-blacklist itong kumpanya na ito, gagamit ng ibang kumpanya o magbubukas ng ibang kumpanya? When a company is blacklisted by any government agency, then we actually suspend their licenses. We do a lot of investigations and we also resolve a lot of cases. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Isa ang naitalang patay sa Misamis Oriental matapos anurin ng rumaragasang baha. Nagkaroon din ng pagbaha sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Wala nang nagawa ang mga residente ng Barangay Dalig, Antipolo, Rizal sa lakas ng pagragasa ng baha. Ilang motorsiklo rin ang halos malubog na. Kwento ng uploader na si Eric Jan Anasco,
madalang bumaha sa kanilang lugar. Kaya laking gulat na lang nila nang tumaas ito kahapon. Pahirapan naman ang paglusong sa baha ng mga sasakyan sa bayan ng Dunsol sa Sorsogon. May kalsada ring hindi na madaanan dahil sa rumaragasang baha. Sa bayan ng Bulan, hindi na makatawid ang isang sasakyan sa tindi ng baha kaya napilitan ng mga residente na itulak ito. Ang pagbaha, dulot ng umapaw na spillway. Patay naman ang isang residente sa Balingasag, Misamis Oriental matapos umano maanod ng baha. Ayon sa otoridad, Sabado ng madaling araw nang tumawid ang biktima sa spillway hanggang sa maaksidente. Subo kaya adunay usa ka lalaki no na alas 3 sa kadlawon no gitabok gid siya sa mong spillway, ni resulta kining naanod siya no kay taas-taas pa magit ang level sa tubig anang mga orasa o gawas niya na ngit-ngit no resulta kining naanod ang maong lumulupyo. Ilang bahay na rin ang pinasok ng baha sa bayan ng Lagunglong dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Sa tala ng MDRRMO Lagunglong, aabot sa 71 mag-anak ang lumikas. Ayon sa Pag-asa, low pressure area, habagat at localized thunderstorms ang dahilan ng mga pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Wala pang bagyo pero patuloy na minomonitor ang low pressure area sa loob ng PAR. Huli itong namataan 875 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo pero magpapaulan sa bansa. Kasabay pa rin ang epekto ng habagat. At base sa datos ng Metro Weather, posible magtuloy-tuloy bukas ng umaga ang mga pag-ulan sa Mimaropa, Calabarzon, ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Bicol Region at halos buong Visayas. Sa hapon, mas malawakan na ang pag-ulan sa halos buong Luzon, malaking bahagi ng Visayas, Northern Mindanao at Caraga. May matitinding buhos ng ulan pa rin kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. At sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng kalat-kalat na ulan sa ilang lungsod, lalo na sa hapon at gabi. Ilang magulang ang nagreklamo dahil sa late na anunsyo na walang pasok sa Metro Manila kanina umaga. Ang paliwanag ng DILG sa pagsaksi ni June Veneracion. Wala nakapasok na, saka sasabihin walang pasok. Mali yun eh. Bago pa mag-alas 5:30 ng umaga, ay nakapasok na ang mga estudyante ng P. Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Maynila para sa 5:45 AM nilang klase. Pero pinauwi rin ng mga estudyante. Sinuspindi na kasi ng DILG o Department of Interior and Local Government ang klase sa lahat ng antas sa Metro Manila. Inanunsyo ito alas 5:30 ng umaga. Napabalik tuloy ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak. Nakapila na noon para sana sa flag raising ceremony ang mga estudyante. Siyempre nakakalungkot. Ang aga-aga namin na gising para magbihis or magluto para sa mga anak. Tapos ngayon, ngayon lang nagsuspended. Magagalit kami. Kasi kung kailan nakapasok na ang mga tao, saka sasabihin walang pasok. Ano lang po, mas maganda yung maaga kasi para yung mga bata hindi nila na abala ba, tapos kami din. Wala ring pasok sa ilang lugar sa Luzon at Visayas, maging sa mga opisina ng gobyerno. Sa isang pahayag, inamin ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nagkamali siya kaugnay ng late suspension ng klase. Nagkamali ako ron. Okay, let me explain. As of 10 p.m. last night, the weather system was passing through Bicol and Visayas. Pero meron palang weather system up north, di ba? 3 a.m. na-realize na nag-deviate na siya ng course. Nabasa ko siya at 5 a.m. pagising ko. Noon ko lang examine and then doon na kami nag-mediate ng suspension of classes. Git ni Rimulya, noon pa man ay maaga naman siyang magbigay ng mga ganitong anunsyo. I usually get it right. Nang governor ako at saka nag-umpisa ako ng SILG. Usually tama ako kasi get the information beforehand. But ito talaga nag-ibang weather pattern eh. Nang tanungin kung babaguhin ba niya ang estilo ng pagbigay ng anunsyo, wala. I am who I am. I am unapologetic. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi.
Dapat daw abangan ang pag-evolve ni Sangre Dea, Angel Guardian, sa Encantadia Chronicles Sangre. At ang Final Four ng The Clash, naghahanda na sa Final Face-Off sa Linggo. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. Sa dinami-rami ng mga nag-audition sa The Clash 2025, we have our final 5 clashers. But we only have 4 gold chairs. 4 na clashers na lang ang maghaharap. Final 4 secured ang 2 new clasher na sina Juwari Sabit at Leah Ferdeloso. Pareho namang first runner-up sa kanilang seasons ang 2 pang top 4 clashers na sina Jong Madaliday at Arabel de la Cruz. 1 week bago ang finale, paano kaya ang preparation ng top 4? Hindi po malamig na kami. Malabaliktad. Sobrang lamig. Mas gusto ko yung boses ko na parang garaligal, yung parang may pagka Michael Bolton. Luya talaga. Meron niya ako. Meron ako luya. Sana yan kasi. Kasi siya gusto niya husky. Ako gusto ko malinis. Paano vocal exercise? Like mga brrrr. Mabilis lang po ako mag-vocalization. Mga mga 1 hour lang. Nung mga nakaraang round, may klase po ako, tapos kinabukasan po, competition namin. Ang kinakaano ko po talaga is magpahinga po talaga, matulog. At kahit pressured ang top clashers, natutuwa naman sila dahil isa sa kanila ang magiging The Clash Grand Champion 2025. Advanced birthday celebration naman ang hatid ng fans ni Encantadia Chronicles Sangre star Angel Guardian. Blue ang motif ng birthday party/fan meet na aligned sa karakter niyang si Dea na tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Nakisaya si Angel sa palaro at sa photo op kasama ang fans. Sabi ni Angel, marami pang dapat abangan sa Encantadia Chronicles Sangre. Isa na raw dyan ang pag-evolve ni Sangre Dea. Yung character ni Dea very complex. Iba siya sa ibang Sangre. And actually, ang daming tanong di ba? And sobrang mahal ko yung character ni Dea kasi kakaiba din siya, bago din siya sa mga tao. Kaya sana abangan nyo yung pag-evolve and yung character development ni Dea. Umabot naman sa Japan ang kulitan ng PBB Celebrity Collab Edition Second Big Placer duo na Rawi. Tila dream come true para kay Will Ashley ang ma-remake ang one-arm lift ni Ralph De Leon. #FlexiWill nang mabuhat si Ralph sa Shibuya Crossing. Unang nagawa ni Ralph ang trend kasama ang kapwa housemate na si AZ Martinez. At biro noon ni Will, "Ako rin please." May new milestone naman na na-achieve ang Arellano family sa Australia. Sa Instagram, sinabi ni Drew na sumali sila ni Iya Villania at panganay na si Primo sa isang running event. Bukod kasi sa ito ang first full marathon ni Drew, na hit ni Iya ang 10K PR after 2 weeks ng training. Ang kanilang anak na si Primo, 5K na personal record naman ang na-achieve. Para sa GMA Integrated News, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.